Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya mag-like, share and subscribe ka na habang binabasa mo ang kwento natin ngayon. Isa na namang nakakakilabot na lihim ang ating sisilipin. Isang kwento na ipinadala ng ating taga-subaybay na si Arvin. Handa ka na ba? Tara na! Ang isang matinding lihim, ang lahi ng aswang. Sa isang liblib na baryo sa Silangan, may isang pamilya na halos iwasan ng buong komunidad. Tahimik lang sila, pero kakaiba. Sa tuwing dapit hapon na, doon pa lang sila nagsisimulang lumabas ng bahay. Hindi sila kumakain ng handang may asin at higit sa lahat, hindi sila kailanman nakikitang nasa simbahan kahit mahal na araw. Ang kanilang apelyido'y halos bura na sa mga talaan ng munisipyo at tanging iilang matatanda na lang ang nakakaalala ng orihinal na pinagmulan ng lahi nila. Ang apelyido nila ay Almodovar. Pero may isang batang lalaki ang nakabisto sa isang eksenang kailanman ay hindi niya na malilimutan. Si Noel, 11 taong gulang, ay mahilig maglaro ng tagu-taguan sa bukirin tuwing hapon. Isang gabi, lumampas ang laro nila sa karaniwan at napadpad siya sa likod ng lumang bahay ng mga Almodovar. Tahimik. Ang buwan ay kalahati at may mga alingasngas ng kalabaw sa di kalayuan. Doon niya nakita si Dino, anak ng mga Almodovar, kasing edad lang niya, nakaluhod sa lupa, may hinihila sa isang sako. Sa unang tingin ay parang karne ng baboy. Ngunit nang ilabas ito ni Dino mula sa sako, napasinghap si Noel. Atay, malaki, hilaw, basang-basa sa dugo. At mabilis itong sinunggaban ni Dino at kinain gamit ang kamay at ngipin na tila hayop. Nanigas si Noel. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, pero ang katawan niya'y tila binuhol ng takot. Nang biglang napalingon si Dino, pulang-pula ang mga mata nito. Nakikita mo ako? Tumakbo si Noel nang hindi na lumilingon. Kinabukasan, isinumbong ni Noel sa kanyang lola ang nasaksihan. Hindi siya pinagalitan, hindi rin siya pinagtawanan. Sa halip, mahigpit siyang pinaupo at pinainom ng mainit na salabat. Sinasabi ko na nga ba, sabi ng kanyang lola, si Aling Binay, isa sa pinakamatandang residente sa baryo. Nagsisimula na naman. Nagsisimula po ang anola, ang sumpa, ang lahi ng aswang. Noon pa iyan, pinatalsik na sila dito noon, pero may naiwan. Doon niya ikinuwento ang kasaysayan ng mga Almodovar, na ayon sa alamat ay hindi tunay na tao. Anak daw sila ng isang engkanto at ng isang bruha mula sa Visayas. May kakayahang magpalit ng anyo, kumain ng laman loob, at takasan ng kamatayan sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong tagapagmana ng dugo. Ang matindi, kung mahuli ka ng lahi nila at matikman ang dugo mo, hindi ka na makakawala. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Noel na huwag dumaan sa bahay ng mga Almodovar. Pero parang may humihila sa kanya. Tuwing gabi, parang may boses sa isipan niya, "Ikaw ang susunod. Malinis ang dugo mo, bata. Masustansya." Isang gabi, nagising si Noel na pawis na pawis. May gasgas ang bintana nila. Pagkasilip niya, nakita niya si Dino. Nakalutang sa ere, nakangiti, nakasilip sa kanya. Mula sa kanyang bibig, tumutulo ang dugo. At sa kamay nito, may hawak na buto, maliit, parang sa aso o baka sa tao. Magtatanghali ng linggo, naisipan ni Noel na samahan ang kanyang pinsan, si Mario, na maghanap ng mga ibon sa kagubatan malapit sa ilog. Ngunit nadaan sila sa likod ng bahay ng mga Almodovar. Nandoon ang isang matandang babae, si Luningning, ina ni Dino. Nakahubad ang itaas ng katawan at may nakaukit sa kanyang balat na mga simbolong hindi pamilyar. May 3 ulo ng manok sa tabi niya at binubuhusan niya ito ng itim na langis. Sagrado ang gabi ngayon, bulong nito habang nakapikit. Isang bata ang kukunin ngayong gabi. Napalunok si Noel at nagsimula ang ulan, mainit, malagkit, hindi tubig, parang dugo. Kinagabihan, may kakatwang katahimikan sa baryo. Walang tahol ng aso, walang huni ng kuliglig, tahimik, nakakabingi. Pinilit ni Noel na huwag matulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa likod ng bahay nila. Tumayo siya, kinuha ang kutsilyong pambukas ng dilata at dahan-dahang sumilip. Sa di kalayuan, may dumadaang 4 na nilalang. Isa si Dino.
Dalawa ay matatandang lalaki na lumulutang. At ang isa ay isang babae, hubad, mahaba ang buhok at may nakasilip na buntot. Hinawakan ni Dino ang hangin at dahan-dahan siyang napalapit sa bahay nila Noel. At doon bumukas ang pinto nang wala namang gumalaw. Nagising si Noel sa isang puting kwarto. Wala siyang maalala. May amoy ng insenso. At may nakaupong matanda sa tabi ng kama, si Luningning. Niligtas ka namin, Noel, anya? Ikaw ang pinili ng dugo, hindi ka namin kakainin. Pero, kasama ka na sa amin ngayon. Nang ilapit ang salamin kay Noel, nanlaki ang kanyang mata. Ang mga ngipin niya, matutulis. Ang mata niya, itim na pula, at sa kanyang likod, may sumusulpot na pakpak. Makalipas ang ilang buwan, wala nang balita si Noel. Wala rin ang pamilya niya. Nabalita sa radyo na lumipat daw sila sa ibang probinsya. Pero isang gabi, sa bagong lugar na iyon, isang batang babae ang tumakbong umiiyak sa kanyang nanay. Nay, may nakita ako sa bintana. Pula ang mata niya, may pakpak. Hindi siya pinaniwalaan. Pero pagtingin ng ina sa labas, may bakas ng mga kuko sa salamin. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, mag-like, share, and subscribe ka na. At kung may sarili kang nakakatakot na kwento, isend lang sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa muli!